Okay, I think we can start na. Alright, magandang gabi po sa inyo and welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Wednesday night prayer meeting this first sa June 2026 na to, which is June 3, 2026. Our first prayer meeting sa kalahati ng taong 2026. So, as we start, medyo late na po tayo kasi late din po kami nakauwi. Tayo po ay magsimula na. Without further ado nga, ika nga. Tayo po yung manalangin. Sabayan niyo po ako manalangin sa gabi nito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, gracious Father, thank you for your goodness and faithfulness. Lord Jesus, as we study your words tonight, teach us to be faithful and in the responsibility you have entrusted to us, Lord. Lord, help us honor you not only in great opportunities, but also in the small things of our daily life. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. So, many people kasi, diba, sa atin, sa mga tao, lahat tayo, marami sa atin desire great blessing. Sino ba naman bang gustong makakuha ng kamalasan, 'di ba? Lahat tayo gusto natin ng a great blessing and significance na lalo sa ministry. Lalo pag marami tayo, konti tayo, nakakaapekto 'yan sa isang pastor, sa isang leader kung ilan yung taong kung ilan yung tao or kung sino yung mga taong nandoon. So it affects greatly sa atin, lalo sa mga leaders if yun nga, nakikita nila na, uy, bakit konti lang tayo, bakit wala masyadong tao, or bakit hindi active yung iba. It reflects nakaka-discourage talaga to be honest. But lahat naman kasi tayo, gusto natin is, syempre, a great blessing, significance, or victory sa ating mga tawag dito, mga ministries. Yun naman gusto natin even in our work. Gusto natin successful tayo, victorious tayo. Gusto natin yung plano natin is matupad ng walang bangis, 'di ba? Wala naman kasi nangarap na, oy, gusto kong pumalpak, gusto kong maging failure. Wala namang ganoon. Lahat tayo gusto natin maging successful, maging victorious. Now, the problem is, may nakakalimutan tayo, eh. Siyempre gusto ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon is God wants us to have a victorious and abundant life. Pero bakit hindi natin nare-reach yung threshold na yon? It's because meron tayong kulang. May kulang tayong ginagawa sa faith natin, sa obedience natin sa ating Panginoon. Remember, God often begins by testing our faithfulness in small matters. Yung mga maliliit na mga pangyayari. Kasi yung maliit na yun, lumalaki yan. Yung tinatawag natin ripple effect. Pag nag-ano ka sa isang cam water, pag nagtulog ka ng isang pebble, magkakaroon ng ano yan, magre-ripple effect yun hanggang sa lumalaki na lumalaki ng lumalaki. Na pwede siya maging tidal wave, sabi ng ika nga, sabi nga ng iba. So, God often begins by testing our faithfulness in small matters. The Lord values obedience. Okay? The Lord values obedience, consistency, and integrity even when no one is watching. Remember, hindi kasi ito one time, big time. Hindi porket nag-church ka, tapos nagbigay ka ng malaking tithes, naging active ka sa worship na yon, is okay na kagad yun. O, pwede na ako for this year. Next year na lang ulit. Hindi eh. It takes consistency. Even sa pagpapayat, diba? Sa pag-aaral, sa pag-gym, sa pag-aaral, sa mastering of your craft. Hindi lang naman yan isang beses. It takes consistent tries. So, yung consistency matters. Especially our obedience and integrity, even when no one is watching us, we are doing good things, even if no one is watching us. Even if no one is praising us.
or acknowledging us, you do what is right, you do it for the Lord. So sa topic natin sa gabing ito is found in Luke 16:10. Ang sabi po sa Luke 16:10, again, if merong sinabing ang pastor o ibang tao na Bible verse, hopefully may Bible kayo so that you can also check if it is right and correct. So Luke chapter 16 verse 10, it says, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. In other translation, pag ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka sa malalaking bagay. Yan po ang ating Bible verse sa gabing ito. And I have 3 points. First point po natin is God noticed small acts of obedience. Nakikita, alam ng Panginoon lahat yan. Hindi porket hindi ka na napuri ng ibang tao, hindi ka na-acknowledge sa ibang tao, hindi nakita yung good deeds na ginawa mo, is hindi na alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon yan. Sabi nga nila, pag tumulong daw ang kanan mo, huwag mo ipapaalam sa kaliwang kamay mo. In short, pag ikaw ay tutulong, hindi mo kailangan ipalagtadan sa mga tao kasi hypocrite do that. Pag may gagawin kang mabuti, may gagawin kang maganda, may gagawin kang kanais-nais, hindi mo na kailangan daw i-bulgar yan at i-announce sa tao. Hayaan mo lang ang Panginoon mo ang makakita na yan at bahala na ang Panginoon sa magiging reward mo. Ika nga. Pero, syempre, yung mga Bible verses, Bible quotation, it's good yan, wala yan. I'm trying to say is, kung yan, may tutulungan kang tao, hindi mo kailangang i-videohan, picturean, tapos ipopost, I am so blessed that I can, diba? May depende kasi sa intentions natin. Don't get me wrong, di naman masama mag-post. Ang problema is what is the intention, ba't ka magpo-post? So in short, nothing done in God. Sabi nga God noticed small acts of obedience. In short, in other words, nothing done for God is insignificant. Lahat importante, lahat napapansin niya. Every act of obedience is seen and valued by Him. Kahit hindi makita ng ibang tao yan, ang Panginoon nakita yan, it will be valued. It will be, sabi, ika nga nila is, mare-record yan. Di ba? Lahat ng ginagawa natin, the good and the bad, alam ng Panginoon yan. And every secrets we have, alam ng Panginoon yan. So yung mga small acts of kindness, small acts of obedience, God noticed it. At inaano niya yan, okay, itong anak ko. Yan, di ba? Ganun. Next is point number 2, faithfulness builds godly character. Faithfulness builds godly character. Why? Because consistent obedience develops integrity. Consistent obedience develops discipline. Consistent obedient develops spiritual maturity. Yung consistent mo. Kaya pag nagbasa ka ng Bible, consistent ka dapat, hindi pwedeng once a month ka lang, once a year ka lang, o pag birthday mo lang, pag naatasan ka na ng pastor, saka magbabasa, or pag magpe-pray ka, gagawa ka ng kabutihan, magpupunta ka sa church, magkakaroon ka ng ministry. Consistency is the key. Yes, mahirap. Lahat naman ng bagay lahat ng tao nahihirapan. Lahat ng tao naghihirap. Lahat tayo naghihirap, may pinagdadaanan tayo lahat. So in short, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo kasi alam nararamdaman ko. Hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi kasi ganito yung yung kalagayan mo. Lahat tayo po may pinagdadaanan. Ang ano lang po natin is sino yung hinahawakan natin during those time na tayo ay pinanghihinaan, naliligaw, natatakot, at nalulungkot. Siyempre, it always boils down or comes down to Jesus, to God. That is our anchor of our faith. Jesus should be the anchor of our faith. He should always be our firm foundation. Because any foundation na makikita mo yung pera, fame, authority, power, influence, hindi siya firm na foundation eh. It is a foundation, don't get me wrong, pero it's not a firm foundation. Pag yun na nasisira agad yun. Not like kay Jesus. Now, going to Jesus, coming closer to God, hindi po yan madali. It always has sacrifices.
may mga pagsubok. Even Job, kilala na naman siguro si Job kasi paulit-ulit na natin si Job. Even the 11 disciples except the one kasi nag-deny doon tapos nagpakamatay siya eh. So, the 11 disciples or the other disciples na after the 12 o after the 11, di ba? Lahat sila may pinagdaanan pero naging consistent sila in their obedience even though that their life is on the line. Even though their life is on the line. Kahit na buhay nila yung kapalit o mapapahamak sila, pero para sa Panginoon, patuloy pa rin sila naging consistent, naging obedient. Kung maalala mo sila David, sila Joseph, di ba? Naging consistent sila, pinanindigan nila yung faith nila. Kahit na papakain sila sa pating, isusunugin sila sa yung hot furnace, pupugutan sila ng ulo, maraming gano'n eh, pero naging consistent pa rin sila, naging obedient pa rin sila. Kahit na meron tayong mga pinagdadaanan, meron silang mga pagsubok na kinakaharap. They are consistent. They are consistent sa obedience. Because as consistency develops integrity. Consistency develops discipline. Consistency develops spiritual maturity. Last but not the least is faithfulness prepare us for a greater responsibility. Because now we are consistent, alam natin na nakikita tayo, may awareness na tayo, meron tayong consistency, now is our responsibility. Meron tayong responsibility. And faithfulness prepares us for a greater responsibility. Anong ibig pong sabihin nun? God often entrusts greater opportunities to those who have proven faithful in smaller ones. In short, pag mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka sa mga malalaking bagay. So, yun ang isa sa mga importante natin maintindihan that sa mga maliliit na bagay, pag napatunayan natin na kaya natin mapagkatiwalaan tayo sa maliliit na bagay, sabihin natin binigyan ka ng pera ng boss mo, tapos may sukli yun, kahit piso, 25 cents, pero binalik mo pa rin yung sukli na yun. Yun, ipinapakita mo na, oy, okay, itong taong to kahit 25 cents o pesos, binigay pa rin yung sukli. Or bantayan mo to ha, katulad kung maalala nyo yung servant na binigyan ng 1 pilak, 2 pilak, 5 pilak. 'Di ba? Yung 5 golds, 1 talent, 2 talent, 5 talent. Yung 5 talent pati 2 talent times 2 nila. Pero yung 1 talent tinago niya. So hindi siya naging faithful, hindi siya naging obedient sa master niya kasi hinayaan niya na eh. Sabi niya 'di ba pagbalik, is master, alam kong mapakalupit mong master, 'di ba? Natakot ako baka malugi, baka mawala kaya tinago ko na lang. Anong sabi ng master? You wicked and lazy servant, get out from here. Lumayo ka sa akin. 'Di ba? Pero yung iba, yung 2 talent, 5 talent naging 4, naging 4, naging 10. Ano sabi? Well done, my good and faithful servant. Bakit? Kasi napagkatiwalaan sila sa maliliit na bagay. Although sabihin natin isa 1 talent, 2 talent, 5 talent, pero 'di ba? Napagkatiwalaan sila. So binigyan sila ang sinabi, "O sige, ito ibigay mo 'to. O ikaw kunin mo 'yan. O well done, my good and faithful servant." Kung maalala niyo yung kwento. In short, kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliliit na bagay, even though walang nakatingin, even though hindi kasi inutusan, pero dahil alam mo ang morally at ethically at spiritually correct ang mga ginagawa mo, hindi mo na kailangan pagsabihan, meron ka sariling initiative, meron kang consistency, may awareness ka na alam dapat natin what is good and what is bad, di ba? Alam naman natin yun eh. Pero minsan kasi nagiging self-centered or egocentric tayo na wala na akong pakialam. Importante masatisfy muna yung sarili ko. So in short, to make the story short, si God binibigyan tayo ng opportunity. And once we prove that we can be trusted, we are obedient, we are faithful, we are tawag dito ang ingay dito, wait lang. Wait lang po na-distract ako sa ingay. We are trusted, we are faithful,
At ano nga is magbibigyan tayo ng mas malaki pang opportunity for greater things. Si Joseph, ano nangyari kay Joseph? 'Di ba, napagkatiwalaan siya. Although tinedor siya o pinagkamalan siya, na anuhan siya ng sentensya na hindi naman niya talaga ginawa, pero he remained faithful until ano, naging second in command siya sa Egypt at na-save niya ang Israelites at lalo na ang family niya. Gano'n din po sa atin mga kapatid. Gano'n din po sa atin. So, the Christian life is not built on occasional act of greatness, okay? Hindi yan one time, big time. But on a daily faithful, whether at home, at work, at school, or kung saan pang mga bagay-bagay na kailangan natin puntahan o ipakita na kung sino tayo, ay pag napagkatiwalaan tayo sa maliliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan tayo sa malalaking bagay. So, yun po ang dapat nating intindihin at alamin na ah, tayo po ay dapat lagi pinapakita natin. Yung sabi nga sa leadership is our best fit forward. Yung the best mo, ipinapakita mo sa umpisa pa lang, ipinapakita mo na yung best mo, ipinapakita mo na yung kakayanan mo. And syempre, always have integrity kasi yan yung character natin. We are built to be a Christian with a Christian character. So, sino ba yung style natin sa leadership or sa ano is Christ-like. To be Christ-like nga eh. Na mapagkakatiwalaan tayo sa mga maliliit at malalaking bagay. So, yun po ang dapat natin alalahanin po palagi. So, sabi nga is whether in home, at work, ministry, or personal walk with God. Pag ka, let us remain faithful. God sees every effort and reward those who are diligently serve Him. Alam ng Panginoon yung luha natin, yung tawa natin, yung iyak natin, yung puot natin, hinanakit natin, yung victories natin, yung success natin, our failures, yung when we are weak, we are defeated. Alam ng Panginoon po lahat yan. Kaya dapat natin isipin na huwag tayo panghinaan ng loob. Pag meron tayong pagsubok na kinakarap, lalo tayong lumapit sa Kanya. Kausapin natin siya at lumapit tayo sa Kanya. Tayo po yung manalangin sa gabing ito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Heavenly Father, thank you for reminding us of the importance of faithfulness. Help us to obey you in the small things and to serve you with a willing heart. Aanuin nga namin, Panginoon, ang marunong pag ayaw naman magpagamit. Aanuin namin ang magaling kung hindi naman maturuan, diba? So help us to have a willing heart. Give us strength to remain steadfast and trustworthy in all that you called us to do. May our lives bring glory to your name and to your name alone. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. At dyan po nagtatapos ang ating mensahe sa gabi nito. I hope and pray that you have been encouraged, motivated, and challenged at the same time. If needed, have been rebuked out of love so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Tayo po ngayon ay dadako sa mga prayer request. Inaanyayahan ko po ang ating Board of Steward to lead us in our prayer time and I will close us in prayer. So binibigay ko po ang floor sa Board of Steward natin. Okay, good evening everyone. Okay, ito po ang ating mga prayer request. Sulat niyo na po para pag-pray natin lahat. Kasi sinabi naman ni Lord na when two or more are gathered in His name, nandyan siya. Kaya mga kapatid, naniwala po tayo na pakinggan ni Lord ang ating panalangin. Basta ang panalangin natin ay nasa puso, nasa isipan natin, at saka dependent tayo sa Kanya. So pag nag-pray tayo, believe na maibigay niya ito sa atin. Kaya thank you talaga Lord for everything. Kaya palagi tayong magpapasalamat sa Kanya. Okay? Unahin ko na po ang prayer request ko. Ang Sunday school po natin na sana marami akong dadalo kasi gumaganda po ang topic namin, Panginoon. Kaya i-bless mo po ang bawat isa sa amin na matouch ang heart nila, maka-attend sila sa Sunday school.
And then ang worship service na magiging okay, bless mo ang speaker namin, Lord, na maging preparado siya during worship service. At saka good health to all. Lalo na maraming nagkakasakit, Lord. Even sa office namin, daming staff nagkakasakit, mga friends, mga relatives. So, i-bless mo, Panginoon, na sana magiging okay ang lahat, Panginoon. At saka, church 10th year anniversary. Pinaghandaan po namin ito, Panginoon, sa June 28. I-bless mo po ang Pamalay buong ko. sa amin na magiging preparado kami sa lahat-lahat. I-bless mo kami financially, spiritually, at saka physically, Lord, on that day na magiging maayos ang lahat, Lord, na i-celebrate namin maayos ang aming 10th year anniversary. Alam namin, Lord, pag wala ka, hindi po magaganap yun. Kaya, thank you, and we invite you, Lord, to be with us during that day. And even kahit araw-araw, Panginoon, sa buhay namin. Ang prayer request po ni Sister Christy, long and healthy life sa family niya, sa kanya, complete healing sa lahat na may sakit, wisdom and strength at work, lalo na ang dami namin deadline na ginagawa ngayon, Lord. Bless mo po about ito sa amin. God's provision sa kanya at saka sa loved ones niya, Lord, na ma-shield from harm, danger, sickness, and anything not from him. At saka financial and daily provision, continuous blessing and provision for all our needs. Saka church anniversary, more clients to close this year, church service and Sunday school, discipleship class with Pastor Andy. Nag-start na po, Panginoon, sa Light of the Mountain. Tulungan mo si Pastor Andy, Panginoon, na mabigyan mo siya ng wisdom na maituro niya sa amin kung paano mag-disciple. Saka tulungan mo rin kami, Panginoon, magkaroon kami ng willing heart to hear at saka to learn para sa inyo, Panginoon. Tulungan mo rin ang ACPAP na atinan namin, convention at kapitpa convention. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magiging safe ang travel namin papunta sa Cebu. We also pray for Pastor John Ray, safe travel to Taiwan. Paalis po si Pastor John Ray, Panginoon, next week to Thailand. Kaya tulungan mo siya na makabalik na matibay sa Taiwan. At saka ang prayer request po ni Brother June, prayer good health sa kanya, sa family niya, at saka sa kanyang mga kaibigan, mga kapatid, at saka lahat ng mga mahal niya sa buhay, Panginoon. Tulungan mo rin sila financially na makaahon din sila, Lord, at saka i-bless mo po ang business nila. At saka yung sideline po ngayon ni Brother June, i-bless mo na makakatulong sa kanilang financial event. Kay Sister Mercy, ang prayer request ay good health and God's provision for everyone, daily and financial needs, daily sustaining grace, Philippine government economy, Diva, Digutpan, and Galapon family, and James John. I-bless mo po, Panginoon, ang prayer request ni Sister Mercy. Lalo na po sa namin, sa sinit na yun, Panginoon, sa tulong. Kaya, bigyan mo po sila ng na maintindihan nila ang role ng Panginoon. Ng role na hindi lang mag-debate, ng God-debate role nila na matulong sa nation natin. Lord, tulungan mo po ang mga maalis sa kanila, mga pride, alimin ang galit, maalis ang buhay nila, Panginoon, na hindi magandang gagawin. Kaya, tulong kami na makahanap ng good leader, Panginoon. Hindi perfect, pero giging perfect. Kaya, Lord, tulong mo ang mga kasama niya. At saka, ang prayer request ni Pastor Mickey, good health na sa provision at saka breakthrough. Tulungan mo siya. Ngayon, Panginoon, lalo na may naramdaman siyang na Panginoon. Kaya, po si Brother Mickey, Panginoon. At saka kay Sister Tina, good provision, protection, strength, wisdom, good health, peace, good rest, good healing, deliverance of our family. Lord, i-bless po ang kanyang mga prayer requests. Tulungan mo po, Panginoon, at saka please hear their prayer requests, Lord. Po, lalo
mananatili sa elite, maayos Lord, at magiging control at saka pagtulungan mo sila financially, physically, mentally, Panginoon. Kaya, i-bless ko po ang bawat isa sa pamilya. Spiritual growth and spiritual breakthrough. Kaya, Panginoon, maraming salamat po namin hindi mo kami pababayaan. At saka, ang hindi pa nagbigay ng prayer request na nandito ngayon, si Sister Faye, i-bless po Panginoon na ang kanyang prayer request, mga anak niya, na magbibigyan ito ng good health. At saka, dahil po si Andre, maraming activities, malapit na po ako magkaroon ng activities, Panginoon. Kaya, i-bless po, lalo na po, maraming sila activities ni Nikki at kanya Andre. Kaya, Lord God, ikaw po ang bahala sila. Ngunit, you are in control of everything, Lord. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan. We are dependent on you, Panginoon. Kapit mo sa ito, Lord. Maraming salamat po. Pray. Amen and amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this evening na nagkaroon kami ng opportunity to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord Jesus, for the guidance, the vision, the blessing, and the opportunity to be greater, Lord my God. Lord, tulungan nyo kami na maging kaaya-aya kami ang aming mga buhay sa aming pag-iisip, sa aming mga pananalita at aming mga kilos at gawa na kami mapagkatiwalaan, Lord, as we obey, be consistent, and as we put our trust in you, Lord. Lord, help us na kami mapagkatiwalaan kami sa maliliit na bagay para mapagkatiwalaan din kami sa malalaking bagay. Lord, pinupuri namin at pinapasalamatan kayo, Panginoon, at binibigay namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan nyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ganon din po pala si Ate Amen. Connie na may sakit. Sa may mga sakit, Lord, ay pagalingin nyo. Huwag niyo po silang pabayaan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And amen. God bless you po. Stay safe po. Good night. Bye-bye. Okay. Picture.